I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So ito naman po ang inyong lingkod mga kabisnes at muling nagbabalik para muling magsalita. Charot! Unang-una sa lahat mga kabisnes, gusto ko lang munang linawin, lalo na po dun sa mga taong pilit po nagsasabi na sana daw ay tigilan na namin, wag na naming patulan, para daw hindi na daw humaba, wag na daw namin sagutin. Ito po yung sagot ko po sa inyo no, mga kabisnes. Sana po maintindihan nyo po. Unang-una po, ilang buwan po ba kaming hindi umiimik or nagsasalita? Kahit ang totoo, gustong-gusto naming sumagot, pero hindi kami pinapayagan ni kuya, nila ate. Wag daw naming ibaba yung level namin sa kanila. Yun yung totoo mga kabisnes. Ayaw nila kuya, pero kami talaga kahit sa Ate Vera, atat-natat talaga kaming pagsasagutin yung mga parinig nila sa amin, yung mga panlalait, mga kabisnes, no? Gustong-gusto ko talaga sagutin matagal na panahon. Pero mga kabisnes, sinasabi na sa amin ni kuya na huwag nyo nang yan, pansinin yan, kasi mga walang magawa lang yan sa buhay. Hayaan nyo silang dumakdak, magpaano dyan, hayaan nyo sila. So, kami, dahil hindi naman ako dun mga kabisnes, hinayaan ko na kasi, tapos ko na kasi nailabas yung sa loobin ko doon pa. So, at saka nagsabi rin kasi ako hindi nasasagot. That was 3 months ago mga kabisnes. 4 months na. So, okay. Yun sabi ni kuya eh. Pero mga kabisnes, may hangganan din po yung lahat ng pananahimik namin, no? Especially, nung Sunday, mga kabisnes, Sunday ba yun pa? Yung nagsalita, interview kay, Sunday, no? Nung Sunday, mga kabisnes, Sunday night is may interview portion sa live ni Boss Anime. Ang in-interview po nun is si Kuya, no, mga kabisnes. So, yun, ay binabase lang ni Kuya yung sagot niya sa mga tanong. Kasi may mga tanong ang mga viewers, di ba mga kabisnes? So, sinagot lang ni Kuya. Ngayon, pumasok itong bago ang lahat ng mga kabisnes, may mga nagsuggest na ipangalan ko raw sa kanila. Hindi na sila ngayon tatlong itlog, 3F. Ano ba yung meaning ng 3F? 3... Ano ba ito? Ano doon eh? Ma'am? Ay, hindi. Ganito na lang. 3 itlog na lang muna. Bukas na lang natin. Kasi nakalimutan ko yung meaning ng 3F eh. 3... Basta, 3 itlog na lang muna sa ngayon mga kabis. 3 itlog. Papangalanan nating Shrek na recording artist. Fiona na di makamove on, at Mystica na taga-ibang planeta. Alien pala. Mystica na alien. So, yun, no, mga kabisnes. Mystica. Tatawa ako. Ano ba yun? Ano ba pinagsasasabi? Ganito yan, mga kabisnes. Yun na nga, no. Nung Sunday kasi, biglang, kasi nga, di ba, sumagot na si kabisnes. Pumasok ba naman itong si Mystica? At ang nakakaawa dun mga kabisnes, alam mo yun, sa dami-dami ng mga niya, alipores niya, or ka-team niya, wala man lang ni isang may sumubok, 2. Hindi ko na matandaan, tapos yung isa yung matanda. Alam niyo na yun, yung matandang ukluban ba? Pero si matandang ukluban, mga 2 o 3 mensahe lang yung kinoment niya. Tapos yung isa nakikipag naman, pero bigla rin nawala. No, mga kabisnes. Kaya natawa ako, sabi ko, ay napakakawawa naman pala nito. Pag pala maraming kabisnes na pumapasok, is yung mga team niya hindi pala nakikipag kasi siguro mga
ano ba yung tawag doon? Bahag ang buntot. Tama ba ko? Sa term ko, bahag ang buntot. Hindi nila kayang may pagtanggol yung leader nila, pinaka-leader nila mga ka-business. Kaya nakakatawa na nakakaawa. So yun na, pumasok siya. Kasi mga ka-business, ganito yan. Kung hindi siya pumasok, or kung pumasok man siya doon tapos nag-hi lang or whatever, hindi na nakikipag sagutan sa amin, is walang mangyayaring ganito. Katulad ng ginawa niya mga ka-business. Nag-comment ako, nagalit siya, tapos nag-live siya. Oh. Edi fair enough mga ka-business na sagutin din namin siya. So, yun yung first reaction ko sa kanya. Yan. Nitong bago ha, first reaction ko sa kanya, yung lahat ng comments niya sinagot ko. So, sana malinaw, kaya nga lang, mahirap siyang paliwanagan dahil ika nga niya, nasa ref daw, hahanapin niya pa. Kasi tinanong niya, nasan ba ang utak mo? Ang sagot naman niya, doon nasa ref, hahanapin daw muna niya. Oh. Diba, mga ka-business? So, okay, fine, whatever. Yun yung sabi ni Mysticang Alien. Ngayon, mga ka-business, ayun, may sinabi lang po si Bay, mga ka-business, no? So, sabi ni Bay sa akin na, sabi kasi ni Kuya pala dun sa live is, tumigil na kayo. Kasama na siya doon, si Mystica. Silang tatlo nga, yung tatlong itlog. Tapos, tsaka pumasok to si Mystica, mga ka-business. So, ang sa akin doon, tama lang din naman, di ba, na tumigil na sila kasi hindi naman nagsasalita ang ka-business eh. Ang ka-business family or ka-business community ay walang sinasabi sa kanila. Kung may mga nambabash man sa kanila, hindi naman namin hawak ang utak ng viewers eh. Di ba? Kung yun yung pananaw ng viewers, yun. Wala tayong magagawa doon. Hindi hawak namin yung utak ng viewers dahil kahit anong paliwanag pa ang gawin namin sa viewers, kung yun yung pananaw at tingin nila sa inyo, is yun at yun talaga yun. Ang problema kasi, alam niyo yun, ang viewers yung nagko-comment, pero ang inaano nyo, di ba, ang viewers yung nagko-comment ng against sa inyo or masama against sa inyo. Pero ang ginagawa naman nila, ang ka-business ang tinitira, parang ano lang, di ba mga ka-business, parang walay lang. Ang mga ka-business na nagtanggol sa ka-business family. Oo, yung mga nagtatanggol sa ka-business family, yun naman ang pilit nilang. Sa kabila naman, yung ka-business family ang ginagawa nila. Ginagawa kasi nilang pulutan, mga ka-business. Kaya, doon po sa mga nagsasabi na tigilan nyo na hindi yan titigil hanggat, hindi yan matitigil hanggat hindi nyo, kung pilit nyo sinasagot. Alam nyo po, hindi po kami sumasagot. Ilang buwan na po ba? Natigil po ba? Sila hindi tumigil. Sila po ang hindi natigil. Dapat po sa inyo, sa kanila nyo po yan sabihin. Hindi po sa amin. Dahil kami, nananahimik po kasi kami. Diba mga kabisnes? Nananahimik kami. Kaya lang, alam nyo yun, iba yung nagla-live sa umaga, si Fiona, na di makamove on. Siya ang nagla-live tuwing umaga. Sa gabi naman, itong si Mysticang Alien. Puro live nila, puro pahaging. Oo, hindi talaga puro pahaging, puro ano talaga, as in, wala silang ibang maitapik sa live nila kasi nga, naghahanap nga kasi sila ng views mga ka-business. Imagine niyo to ha, nung panahon na hindi naman sumasagot ang ka-business, or sabihin na natin, hindi nila tinatapik ang ka-business, tingnan nyo, kahit bisitahin nyo pa yung channel nila, kung ilan lang yung views. Kahit nasa live nila, ilan lang yung mga live na nila, viewers. Hindi nga umaabot ng, kay Fiona, hindi nga umaabot ng 20. Kay Mystica, nasa nasa 30. Pero ngayon, tingnan niyo yung live ni, kung ilan na yung viewers niya. Kasi business na si pamilya ang tinitira nila. Oo, kasi nga, nagpapaview sila mga ka-business. Sana mag-gets nyo yun. Nagpapaview sila, nagpapapansin. Kasi nga, hindi sila sikat. So, yun yung ginagawa nila, nagpapapansin sila para mapansin. O ngayon, sikat na sila, tapos sasabihin niyo po sa amin na sana manahimik na lang kami kasi hindi matatapos. Hindi po talaga matatapos ito hanggat hindi sila ang naunang tumigil. Kasi kami, wala kaming problema mga ka-business. Once na tumigil sila, ititigil din kami. Ang problema po kasi, sila po ang dapat yung pagsabihan sa ganung bagay, hindi po kami. Madali po kaming kausap mga ka-business. Sa loob ng 4 na buwan mga ka-business, gabi-gabi kaming kino-content, nilalait, niyuyurakan yung mga pagkatao namin.
higit sa lahat, yung pagkababae ko, gabi-gabi nilang niyuyurakan. Sa tingin nyo mga kabisnes, mananahimik ako sa ganoong bagay? Pagkatao na yun. Pagkatao ko na po kasi yun mga kabisnes eh. Sumagot ba ako? Hindi. Ngayon lang, dahil nga, binigyan kami ni Kuya, mismo sa live yun ni Boss Anime. Sige, Oh. sagutin nyo yan. Binigyan na kami ni Kuya ng go signal na sagutin sila. Mga kabisnes, ngayon lang kami sumasagot. Dahil sobra-sobra na po ang palalait nila. Tapos idadamay pa nila yung mga anak ni Kuya, nila ate. Sino ba kayo? Mga ano kayo eh, mga feeling din kayo eh, no? Kakapal mukha nyo. Kakapal ang mukha nyo. Kami na lang tirahin nyo, huwag nyo nang idadamay yung mga anak. Diyos mio Marimar, hindi nyo matanggap sa mga sarili nyo. Sikat kami kaysa sa inyo. Tapos sasabihin mga patay gutom. Kayo ang patay gutom. Eto, alam nyo ba napanood ko yung live ni Ate Ninette? Tawang-tawa ako mga kabisnes. Grabe. Ganun pala yun. Akala ko pa naman maraming pera. Alam niyo yung hambog na hambog. Napaka-hambogera ni Mystica na. Ang dami daw niyang pera. Ang dami niyang umayaman ako. Diyos mio, Marimar yun pala. Imagine nagpapalaro. Tapos, hindi ipapadala yung napanalunan mo hanggat hindi ka muna bibili ng bag sa kanya. Yun, sa pilita. Kaya pala, alam mo pa, alam niyo ba mga kabisnes, hindi naman sa pang-ano mga kabisnes, natatawa lang ako baga. Alam ko wala akong ano dito mga kabisnes at nagpapasalamat kami talaga sa lahat ng mga nagpapadala sa amin, no? Na-appreciate namin yun mga kabisnes. Pero kung kagaya naman itong taong to, na, inano ba, yung bang parang, isinusumbat lang din naman yung naitulong sa amin. Wow. Abay, dapat na rin namin isabihin sa iyo na yung pinadala mo ng bag kay si Deng, Diyos mio Marimar, may ano pa, ano nga sa Tagalog yung ano pa, kanang naitaya? May kalawang. Kinakalawang yung bag na pinadala niya kay si Deng, Diyos mio Marimar, sabi ko tuloy kay si Deng, sus si Deng, nagpadala nga ng bag sa iyo pero may kalawang naman, hindi mabuksan kasi kinakalawang. Alam niyo yun, yung ganun mga kabisnes. Kaya natatawa ko sa kanya na sasabihin niya sa amin na bago siya naging reactors is naging sponsor muna siya ng kabisnes. 'Di ba? Kaya pala natawa ko doon talaga sa sabi ko talaga ay tapos yun ba yung mayaman kung gusto tutulong tapos nagsusulisit pala sa mga sa mga team niya. Nakakatawa mga kabisnes, no? Kaya yun. Nagpi-feeling mayaman tapos nagsusulisit pala. So ibig sabihin pala kasi kayo yung dakdak ng sponsor, di kayo pala ang kailangan ng sponsor. Kayo pala ang parang patay gutom. Kasi nagsusulisit kayo para ipamigay. Oh, di ba? Besh, kawawa ka naman nagsusulisit. Buti pa kami hindi nagsusulisit kasi may sahod kami. Oy. Natatawa ako mga kabisnes. Grabe. Ate Net, good job, Ate Net. Good job. Grabe, tawang-tawa talaga ako sa'yo. Pati pala ako pinag-uusapan na si Junjun maldita. Maldita naman talaga ako. Anong pakialam mo? Diba? Anong paki mo? Sa long hair ko. Anong paki mo? Sa long hair ko. Tapos, makapang nait siya mga kabisnes. Diyos mio Marimar. Eto, hamon ko sa'yo. Mystica. Hahamunin kita. Wait lang, kay nag-ulay akong ano. Ayan. Hahamunin kita, Mystica. Napunta lang ng ibang bansa. Mayabang. Oo nga, nakapunta lang ng ibang bansa. Yung dalawa ba? Si Mystica at saka si Fiona, napunta lang ng ibang bansa. Napakayabang na. Hindi naman sana ganyan ng mga ugali, yung Bisaya. Hindi man Bisaya, yun pa. Si yung isa? Sino? Si Mystica? Na alien? Bisaya yun eh. Hindi yan Bisaya. Ay, ano pala isa? Waray? Ambot lang, unsa na kay... Parang waray. Ewan ko. Parang waray siya eh. Ambot lang anong bayhana na. Unsa na siya, wakwak na. Abat. Wakwak, abat. Hindi. Pumatak ba? Walang pinag-aralan. Oo, pero sikat. Di ba? Sumasahod ng hindi... secret. Tinggit nga eh, doon muna. Love you. So, ganito. Hinaamon kita, Mystica. Nakapagtapos ng pag-aaral. Oh, wag mo nang anon pa. Wag ka nang ano. Ako na bahala dito. Kaya ko to. Kaya ko to. Hindi.
Hinahamon kita, Mystica. Kung talagang maganda ka, tanggalin mo yung makeup mo. Huwag kang maglagay ng kolorete sa mukha mo. Para makita kung ano talaga ang totoong itsura mo. Hindi yung magtatago ka sa harap ng ng makeup mo. Diba ako, wala akong ka-makeup ko. Kikita niya yung mga pimple marks ko. At least, totoo. At least ito, hindi fake. Sabihin nyo mang pangit ako, wala akong pakialam. Kasi maganda ako sa paningin ng mga taong totoong nagmamahal sa amin. Kasi hindi naman dapat magbase sa itsura yung ugali ng tao eh. Sa kalooban. Kaya nga lang kayo ay maiitim ang inyong mga kalooban. Kaya kahit anong ganda nyo, kahit anong itsura nyo, kahit anong puti nyo, kasi nga sabi nga ni Fiona nang di makamove on, sosyalerang pala ka, ano tingin mo sa sarili mo? Ha? Nakapunta ka lang ng ibang bansa. Kung hindi ka nakapunta sa ibang bansa, nang stalk ako, tiningnan ko talaga bago ako sumagot dito, tiningnan ko yung Facebook account mo, tiningnan ko yung pictures mo nung kabataan mo. Diyos mio, Marimar, maitim ka rin. Kaya ka lang naman pumuti dahil nasa ibang bansa ka. Ako, natural yung pagkaputi ko simula pa bata ako. Maputi na talaga ako. Masuya maded, mamatay magtakilit. Ay, all. Diba mga ka-business? Nakakatuwa lang. Hindi, yun na nga, no, mga ka-business. Kaya pasensya nyo na po kung sumagot man po ako. Kung sumagot man po kami. Natural lang po yun dahil hindi po pwedeng manahimik na lang. Titigil po kami. Once na titigil sila, titigil rin po kami. Wala na kayong maririnig. Wala kayong maano sa amin. Kundi stop talaga once na tumigil sila. Pero hanggat hindi sila tumitigil, andito lang kami, handang ipaglaban ang ka-business family, ang aming mga sarili, ang aming basta ipaglalaban namin. Pag may pag may katwiran, ipaglaban mo. Yes, hanggat nasa tama ka, ipaglaban mo, syempre mga ka-business. Hindi naman po pwedeng sila lang, di ba? Lagi bang sila na lang? Sila na palaging may tama. May tama? Saan may tama? Sabi nga, tinira daw. Saan tinira? Sa puwet? Saan tinira? Sa puwet? Eh di sana, kung tinira, buntis na. Kaso hindi man tinira. Ay, nako. Ay, nako. At saka shoutout nga po pala kay Kalingap James. Thank you po, Ate Ninong, sa pag-reply nyo po, sa pagko-comment nyo po. Mababasa nyo po dyan mga kabisnes kung ano yung comment ni Kalingap James, ng asawa ni Kalingap James. Kung ano talaga yung totoo. Mismong asawa ni Kalingap James. At least na-voice out ko na. Ang tagal ko rin po kasing kinimkim yung bagay na yan talaga mga kabisnes. Yun nga, yung sinabi na nagpunta lang para Eto mga kabisnes, logic to at saka ito ang realidad, no? Ano to? Huwag mo nang itakluban pa kay para mabugnaw. Ito yung mga kabisnes, ito yung masasabi ko, no? Regarding dun sa kay Kalingap James. Si Kalingap James mga kabisnes, mag-YouTube man yan o hindi, mag-boom man yung channel niya or hindi, magtrabaho man siya o hindi, may pera siya mga kabisnes, hindi niya kailangan ng pera sa YouTube. Sadyang, parang passion niya lang talaga siguro yung mag-YouTube. Parang, niya lang ba? Leisure time. Yes, leisure time niya lang yun na mag-vlog. Wala na nga silang panahon ngayon mag-vlog dahil busy sa negosyo eh. Diba? So, yung sinasabi ni Shrek na nagpunta lang sa ka-business para makapag-earn, para makagain ng viewers, ng subscribers. Hindi naman kailangan niya ni Ninong Kalingap James eh. Kasi kahit hindi siya mag-YouTube mga ka-business is may pera siya. Etong si Shrek, kung wala siyang trabaho, saan ba siya lumapit? Sa ka-business, di ba? Gusto niyang mag-boom yung channel niya. Siya ang kailangan ng viewers, siya ang kailangan ng subscribers. Kaya nga siya pumupunta lagi nun sa ka-business para mag-vlog kasi pag hindi siya pumunta sa ka-business, tingnan niyo yung mga views niya. Kung umaabot ba ng 5,000, mataas na yung 1,000 mahigit or 2K. Diba mga ka-business totoo? Real talk lang tayo. So,
parang binaliktad niya lang, di ba mga kabisnes? Parang inano niya lang, ni-reverse niya lang. Yung totoo naman pala, siya naman palang nagkakahabol talaga ng viewers at saka subscribers. Iiyak na yan. Di ba? Totoo naman mga kabisnes. Real talk lang tayo. Yun yung totoo. Kami, wala kayong makikita sa views namin na mababa sa 1K. 1K pataas ang views namin. May mga 1.8 siguro, pero at least hindi bumababa ng 1K. Yung sa kanila mga kabisnes, alam nyo yun, kaya tingnan nyo pa, yung views nila nung hindi nila tinatapik ang kabisnes, wala pang 1,000 mga kabisnes. Diyos mio, Marimar, nakakaawa naman. Dati, mag-views naman ka sa loob ng isang araw ng 1,000. May talim yung saging. Oo, kasi talagang walang-wala yun mga kabisnes. Tapos, nung unang nakasahod, sinumbat, pinauna ro kami pinakain kaysa sa pamilya niya. Anong klaseng ano yun? Mindset yun. Koy, akin naman na cellphone. Ito mga kabisnes, may babasahin ako. Saglit lang. I-on ko lang yung ano ko. Inutusan ba siya? Wait lang, papang ko. Hotspot. Hotspot lang tayo mga kabisnes namin minamahal. Eto. Kasi natatawa talaga ako rito mga kabisnes sa comment niya na to. Dito pala sa ano. Messenger. Ano yan pa? Ano? To. Roll VTR. Charot. Sabi nito ni, ito, sabi naman to ni, sabi ni, Mystica, sabi niya, walang kwenta vlog namin, pero nakabantay sila, magtrabaho na lang kayo dyan. Sabi niya, uy, sino ka ba para bantayan yung vlog mo? Ano ba? Artista? Artista ka ba? Sikat ka ba? Oo! Mataas pa nga views namin kasi sa'yo, papa, kung kanon nga bugnaw pa. Lakas ang loob magsalita. Oo, grabe, nakakatawa ka. Hindi kami nakabantay sa'yo. Sino ka ba? Mukha mo, babantayan? Tapos sasabihin niyo si Julia. May mga nagsisend lang ng screenshots. Ayoko talagang makita yung pagmumukha mo. Honestly, ayoko makita yung pagmumukha mo. Siya pang may kasalanan, siya pang may habang. Oh, syempre. Ganun talaga. Ikaw ba naman guilty? Pagmumurahin kaya namin kung wala kang... Hindi pa, si Mystica to. Aw, kala ko si Bugard. Hindi, si Mystica to. Mamaya ka na kasi mag-ano papang ko. Mamaya. Mag-ano ka, magsalita ka pa kay ano, basta siya na ang topic natin. Kay Bugard. Pag siya na ang topic natin. Si ano muna to? Si Mysticang Alien. Ito masasabi ko dun sa comment mo na yon. You are so funny! Oh, parang si Kisakino. You are so funny! Oh. Talaga ba? We, di nga. Ikaw? Babantayan? Vlog mo? Live nyo? Babantayan? No way. You're nothing but a second grade trying hard. Copycat. Nakakatawa ka, nakakatawa. You are so funny. You are so funny. Charot. Eto. Wait lang ha. Ito kasi mga kabisnes matinding mga akusasyon kasi ito eh. Alam niyo ba itong comment na to ni sino ba tino? Ni Shrek mga kabisnes. Isang paninirang puri. As in sobrang paninirang puri. Sabi ba naman niya? Pinag-uusap kayo sa kwarto pero may kamerang nakatanim sa loob. Ang tanong mga kabisnes, andun ba siya? Nagtataka talaga ako sa taong to mga kabisnes. Ang daming alam. No? May nakatanim daw. Sira ulo ba kami para magtanim ng camera sa loob ng kwarto? Sana dumami. Ha? Sana dumami. Nakakatawa. Hoy, gumising ka. Recording artist. Pinagsasabi mong may camera. Bigyan mo kami ng ebidensya. Ilabas mo yung sinasabi mong ganun. Kung may ebidensya ka. Kasi
Ito isang paninirang puri sa ka-business official. Yung sinasabi mong may pagtatanim ng camera sa loob ng kwarto. Kasi hindi pwede yung ganun mga ka-business na magtatanim ng camera sa loob ng kwarto. Bawal yun. Privacy nila yun. So bakit magtatanim ng camera sa loob ng kwarto? Alam niyo mga ka-business, wala kaming, kung may tinanim na camera, hindi sana nakita nila o narinig nila. Kasi ang camera po, ang GoPro po nila kuya ay tumutunog po yun pag ino-on. At pag nasarili yung, pag nag-off yun ng sarili, is nagtutututut, ay tititititit, gaganon yun bago mag-off. So dapat ikaw, Fiona, masagot mo yun kung may narinig ka bang tititititit. Kasi yan, may nakatanim nga ang camera pagka ganon. Umakyat pa nga sa Timengay ng kinaumagahan dun sa ano nyo eh. Kasi may kinuha siya sa kwarto. Tsaka huwag kang plastic, Fiona. Diba? Huwag kang plastic. Tapos tingnan nyo yung mukha niya, mga ka-business. Nakagan. Grabe, sobrang Okay. Ha? Ma-fry. Nakakaumay yung mukha nito pa, tingnan mo. Ikaw, Shrek, magbigay ka ng ebidensya kasi ito ay isang paninirang puri sa ka-business official. Pag ikaw nakapagbigay ng ebidensya, kami pa ang hihingi, ako pa mismo ang hihingi ng pasensya sa'yo kung may ebidensya ka dito. Dahil kung wala, pwede kang mabeltahan patungkol dito. Diba? Mga ka-business, tama ba yun yung magsasabi siya ng ganun? Para namang nandun siya nung araw na dumating itong si Fiona. Nakakapagtaka mga ka-business, no? Ang dami niyang alam. Para bang lagi siyang andoon sa nung panahon na to. Wala naman siya nung panahon na to kasi may trabaho siya. Inaaya nga siyang sumama nun. Paano? Inaaya siyang sumama? Kaso nga daw may trabaho siya o hindi ba yun nagising? Basta parang ganun. Tapos sasabihin niya mga ka-business, grabe, ang galing talaga nito. May siguro to, yung, ano bang tawag dun sa power na biglang, yung hindi, yung invisible. Grabe. Shrek na, invisible pa. Invisible Shrek na recording artist. Grabe talaga ang talent ng taong to, mga ka-business. Mabibilib talaga kayo sa talent ng taong to. Grabe. Salute sa'yo. Salute. Grabe yung talent. Kaya na, sir, Patama na pa, ako na lang. Huwag ka nang pa. Ako na. Kasi mapipikon ka na naman. Hayaan mo. Bibigyan mo ng mga tao mo sinungaling. Oo na, ando na tayo sa sinungaling. Hugiyaan mo siya. Alam naman ng mga viewers yan kung gaano ka sinungaling to eh. Grabe. Basta yan lang ang hamon ko sa'yo. Kay Mystica, ang hamon ko sa'yo, Mystica, tanggalin mo yung makeup mo, kolorete sa mukha mo. Tulad sa akin, ganito lang, bare face. O, yung walang kolorete sa mukha. Para makita din ng mga viewers mo kung gaano ang kaganda ang iyong mukha. Kung gaano kaganda talaga. Basta ako, no comment. Tapos, yun ang kay kay Shrek. Hamon ko sa'yo, ilabas mo yun. Yung sinasabi mong may nakatagong camera habang nag-uusap sila sa kwarto. Kasi hidden camera ang inaano mo dito eh. Ilabas mo! Ilabas mo ang sinasabi mong hidden camera. Kung meron kang ebidensya, ilabas mo na. Tapos ito mga ka-business. Pag nabubuhay sa kasinungalingan, mamamatay din na sinungaling. Banal sa harap ng kamera. Ha, 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 ha. Ibabalik ko sa'yo yan, Shrek. Pag nabubuhay ka sa kasinungalingan, mamamatay ka rin sa kasinungalingan. Sa'yo yun. Sa'yo yun. Sa iyo yun. Totoo lang, sa iyo yun, Shrek. Nakakaawa ka, Shrek. As in. You are so pitiful. Pitiful. Diba mga ka-business, nakakaawa ang ganitong klase ng tao. Sa akin no mga ka-business, hindi niya kasi talaga matanggap sa sarili niya yung nagawa niyang kamalian. Ganito kasi yan mga ka-business eh.
Wait lang. Babalikan ko po kayo mga kabisnes at ako'y naiingit talaga sa aking mag-ama habang kumakain. Ako'y kakain din muna mga kabisnes. Mamaya, kakain muna ako mga kabisnes. Ayun na nga mga kabisnes, katapos ko lang po kumain. Pasensya na po mga kabisnes, nainggit kasi ako sa mag-ama ko kumain mga kabisnes eh. So, doon ka muna Koy. Ha? Doon ka muna. Ayaan mo muna si mama. Kasi may inano pa ako. Yun. Tama yung sinabi mo, pag nabubuhay sa kasinungalingan, mamamatay din ng sinungaling. At ikaw po yun. Ikaw yung Shrek. Kaya sana, no? Wag mag-ano sa'yo yung lahat ng ginawa mo, yung karma baga, wag bumalik sa'yo at wag sa pamilya mo. Kasi mahirap yun, Shrek, sa totoo lang. Mahirap yun. Pasintabi na rin po sa iba, no, na nagko-comment ng hindi maganda against sa kanyang asawa dahil nga dun sa may sakit. Ano po natin yung mga kabisnes. Sana po wag na lang natin isali yung ganun kasi labas naman sila dito mga kabisnes eh. Wag na kayong magbanggit po ng patungkol sa ano. Nakikisuyo po ako sa inyo mga kabisnes. Iwasan natin yung ganun kasi hindi rin po maganda talaga na alam naman din natin kalagayan ng wife niya. Kaya sana wag na lang natin isali mga kabisnes. Wag na natin idamay sa kanya, sa ano niya, yung ganung bagay baga. Kasi ako feel ko pa rin yung mga kabisnes kahit alam mo yun yung na gagalit ako sa kanya pero hindi ako mandadamay ng ibang tao mga kabisnes. Hindi ko idadamay ang ibang tao sa bagay na yun. 'Di ba? So ganito lang masasabi ko yan eh. Ganito lang masasabi ko yan mga kabisnes. Kung galit ka sa akin lang. Huwag kang mang-recruit ng iba para magalit din sa akin. Ano yan? Networking? Pag galit ka sa akin, ikaw lang. Huwag ka nang maghanap ng iba. Huwag kang mag-recruit ng iba para magalit din sa akin. Ano yan? Networking? Nagre-recruit. Diba? Kasi ano siya eh. Honestly, tahimik naman na yan siya mga kabisnes eh. Although may mga sa comment section andun pa rin siya. Pero tumahimik naman na sana yan. Kaya nga lang, nakahanap ng kakampi. Naghanap kasi siya ng magiging kakampi niya. Katulad nung pumunta siya kay Kuya Buds, kay Kuya Renji. Pumunta siya doon. Kasi naghanap siya ng kakampi. Tapos nung hindi niya nakuha yung dalawa, hindi na ano sa kanya, hindi nagpadala sa kanya, naghanap ulit siya ng iba. Doon naman siya doon naman siya pumunta kay Mystica. Eto namang si Mystica, hindi pa rin sila makontento ni Shrek. Naghanap pa ng isang kakampi, yun na ngayon si Fiona. Kaya 3 itlog na sila mga kabisnes. Yun. So, ang sa akin lang, no, kung gusto nyong matigil to, tumigil na kayo. 'Di ba? Wala tayong lang. Kung gusto nyo, okay lang. Hindi naman, kaya lang naman kami nagko-content sa kanila mga kabisnes kasi sila rin lang din naman ang nagko-content sa amin. 'Di ba? Gabi-gabi ba naman tapos sasabihin nyo hindi nyo kami pinaparinggan. Yung maparinig nyong ilong kuhol-kuhol. May proof ako na ako yung tinutukoy yung kuhol. May proof ako na si Kuya tinutukoy yung ilong. Tapos ipagkakaila nyo yun. Sabi nitong Trisha Gozon. Parang baliktad yata, kuhol. O diba mga kabisnes, sabi niya kuhol. Alam na ng publiko kung ano ang totoong pagkatao ni ilong. Kayo lang ang nakakaalam, hindi ano. Kayo lang, isip nyo lang yun. Kasi napaniwala, hindi nyo kasi rin matanggap sa mga sarili nyo na isa rin kayo sa nauto ng 3 itlog. Trisha Guzon, hindi nyo matanggap sa mga sarili nyo na isa kayo sa manauto. Isa kayo sa naging TANGA. Diba? Tapos sabihin niya, alam na alam ni MK Enday Okray. Talaga ba? Bakit? Nakasama ba namin siya 24/7? 2 beses lang yan nakapagpunta sa hindi, 3 beses lang yan nakapunta sa KB House. Tapos sasabihin mo, alam na alam ni MK Enday Okray. Ito ha, binasa ko lang yung comment ha. Rick at Larissa yan, huwag na tayong maglokohan. Talagang huwag tayong maglokohan.
Kasi itong sinasabi mong MK, nagpunta sa ka-business house feeling bossing. Itong si Mystica feeling bossing. Basta kala mo, amo. Oo. Dinaig pa si Kuya, samantala si Kuya pag pinagsasabihan kami in private, tapos siya kung makapagsalita. Daig niya pa ang amo. Mga ka-business, pinapagalitan niya yung kagwangs sa harap ni Kuya. Diba ang kapal ng mukha, mga ka-business? Saan kaya siya nakakuha ng kapal ng mukha niya? Diba? Mga ka-business, ang kapal-kapal ng face lock niyang puro kolorete ang mukha, diba? Ang kapal ng mukha mo. So, baka sabihin niyo, ididemanda ako kasi may depression niya. No, siya na mismo nagsabi, mga ka-business, wala siyang depression. Nagkukunwari lang siyang may depression. Si Mystica. Sa live niya mismo yon. Kala niya may depression ako, no? Eto ako, oh. Sabi daw niya. Tapos sabi pa daw niya, it's a prank! Oh, yun pa lang, mga ka-business, sinungaling na siya. Oh, ang tagal niya itinago sa publiko, tapos sasabihin niya, nung nangyari kay Jonathan, na-depress daw siya, ganyan. Si Jonathan pa lang yun. Oo, nagagalaiti na siya. How much more? How much more? Ano yun, pera? How much more? Tapos sasabihin ni Shrek, banal sa harap ng camera, Kla. Ha. Banal naman talaga kami, mapaharap man ng camera o hindi. Banal kami. Banal na nananalangin sa Panginoong Diyos dahil may takot kami. Ikaw. Tapos magkukunwari ka pa dati nung tinanong ka kung what if maging kaanib ka namin. Sabi mo, syempre papayag ka. Yan pa ba? Mas lalo na siyang mapapalapit kay Boss E. Kaya nga hindi pinahintulot ng Diyos. Pero hindi pinahintulot ng Diyos, mga ka-business. Kasi ang itim ng budi niya. Kasi kami, mga ka-business sa church, alam niyo yun, mga ka-business, subok ko na yan eh. Although naging ako, mga ka-business, iba yung religion ko dati, pero subok ko na ngayon na yung pananampalataya ko is na talaga in buo. Kasi ilang beses akong sinubok, mga ka-business. Pero nagpakatatag ako. Nandun ako sa part na sinusubok ako. Sinubok talaga kami. Pero nagpakatatag kami. At eto kami ngayon. Di ba, mga ka-business? Nasa harapan nyo. Matibay. Buo pa rin. So, hindi pinahintulot ng Ama na siya ay maging kaanib namin. Mga ka-business. Hindi ipinapahintulot ng Ama na mapasok ng masasamang elemento. Masasamang elemento, di ba? Kasi, binubukod ng Panginoong Diyos yung masasama sa mabubuti. Tama ba ako? Di ba, mga ka-business? Hindi mo pwedeng ibukod yung masama sa mabuti sa masama. Upo. So, yun, no, mga ka-business. Kung ano yung jacket, suot sa ng jacket mo. Akin to? Ano ba yung yelo? Oh. Sa kanya yan pa? Tapos, ano pa ba? Oh, yun ha. Malinaw yun. Kung ipagkakaila nyo na pinaglalalait nyo kami, may tawag kayo sa amin. Saksing buhay itong comment ng tao nyo. Saksing buhay. Kaya huwag kayong sinungaling. Huwag kayong magpatay malisya sa mga pinaggagawa nyo. Tapos, sabihin ba naman, tanong mo nga, Kla, kung saan napunta yung 100k na sponsor. Grabe, mga ka-business, no? Ang kapal ng mukha niya, no? Pati ba naman yun, questionin niya, yung 100k daw na binigay na sponsor? Ang pagkakaalala ko kasi, mga ka-business, sa tanang buhay ko, wala akong narinig, sa tanang pagpasok ko simula nung pumasok ako sa ka-business, wala akong narinig na may nag-sponsor ng 100k. Meron, 150k. Pinagati-hati yun sa 3. Galing kay Sir Arnulfo of Pennsylvania. Shoutout po, boss! Ayan, palagi pa rin siyang nanonood sa ka-business. Solid pa rin siya. At daw, hindi raw siya nagpapadala sa mga ganong mga sinasabi-sabi ng iba. Sir Arnulfo, hindi nila kayo makukuha. Okay kayo, tapos na ako. Okay. Di ba, mga ka-business? Nakakatawa. Ano kaya karapatan niya, mga ka-business, no?
Ano kaya karapatan ng taong to? Ang kapal-kapal ng mukha niya mga ka-business. Baka nainggit sila. Ay, halata naman. Imagine mo, questionin saan daw napunta yung 100,000 na sponsor. Ang tanong, anong karapatan mong magtanong? Sino ka ba? Grabe kapal. As in, ang kapal-kapal ng mukha mo. Kasing kapal ng aspalto. Ay, hindi. Manipis pa yung aspalto eh. Siguro ganito kaya kapal yung mukha nyo. No? Sa kaya kayo nakakuha ng lakas ng loob ng ganyan. As far as I'm concerned, English flash. Oh. Wala kayong karapatan. Kami nga, hindi nga kami nagtatanong sa mga sponsors na ganyan. Kasi, alam niyo mga ka-business, alam niyo ba, ito real talk din to ha. Kung napapansin nyo minsan, pag nagva-vlog na kasama kami ni ate, pag nagkukuha ng mga sponsors, sa M. Luithers, sa Cebuana, sa mga ganun, alam niyo yun mga ka-business na sila ate, lalo na si ate, nagsasabi sa amin yan kung may sponsor sa, kunwari, nung last na nagkuha kami ng sponsor about kay Bornok, sabi niya, ito sponsor to ni sabi niya sa amin, tara sama kayo, punta tayo sa kuhanin natin yung sponsor ni Bornok. Ganyan yan si ate ka-transparent sa amin. Sahod nga ni kuya, nakikita nga namin, dahil sa transparent nga si kuya sa amin, how much more yung sa sponsors. Ni pisong duling. Kung katulad pa yan ng ibang vlogger na pag nagbigay sa mga may percentage. Depende rin kasi yan sa vlogger mga ka-business eh. Pero sila ate at kuya talaga, hindi ganun. Kung magkano yung ni-sponsor sa amin, yun at yun ang ibibigay. Kahit piso, pag may point, binibigay pa rin yan sa amin ni ate. Kahit 18 pesos, 17 pesos, binibigay yan sa amin ni ate. Minsan pa nga, mas sobra pa eh. Lalo na pag 18 pesos, tapos walang barya, ibibigay yan si ate 20. Wait lang po mga ka-business ha. Sensya na mga ka-business. Akala ko kasi sa akin may chat kay Bay pala. Naka-open din kasi yung account ni Bay sa akin mga ka-business. Kaya akala ko sa akin yung chat. May chat kasi si Paps kay Bay. Sus naman Maria. Akala ko naman kung sino. So yun na nga mga ka-business. Alam nyo minsan, bawas-bawasan nyo rin yung kakapalan ng mga mukha nyo. No? Lalo ka na Shrek. Bawas-bawasan mo naman yung kakapalan ng mukha mo. Pati yun questionin mo. Diba? Pag may sponsor sa amin, pati yung tatanungin mo, wala ka na karapatan doon. Yung, kung may mga nag-sponsor man, it was between ate and the sponsors. Sila na yun, nag-uusap. At kayong tatlong itlog, wala kayong karapatan para itanong yun or questionin. Kasi kung meron nga, edi sana, nag-alboroto na yung sponsor. Diba? Common sense. Common sense na yan, huy. Wala namang pumutak na sponsor kay ate, ka-business Wala ka kasing wala ka kasing ganito Wala kang common sense, Shrek. You are lack of common sense. Nakatapos ka nga ng pag-aaral. May trabaho ka. Pero alam mo, sa totoo lang, kung ikaw magiging katrabaho ko, nakakahiya ka. Kasi parang nakakahiya ka, nakakatakot ka maging kakatrabaho siguro. Kasi, imagine niyo yun, mga ka-business. May katrabaho kang ganun. Isang traidor. Diba, mga ka-business? Ang hirap nun. Tapos, yung, kunwari, may sinasabi ka dun sa, sa kanya. Tapos, napatungkol sa amo mo na parang reklamo. Tapos naka-record. Diba mga kabis, nakakatakot yung ganung klase ng tao. Kaya talaga itong tatlong itlog na to, pagka nag-away-away talaga to, ay grabe, aabangan ko talaga yan mga kabisnes. Aabangan ko yan, yung pagkakataon na yan, yung, kung kailan darating man yan, sa tamang panahon, darating yan. Aabangan ko yan. Magsisipaglabasan yan ng kanya-kanilang mga recording. Tingnan nyo mga kabisnes, abangan nyo yan. No? Abangan nyo. Kasi, mga ka-business, wala namang sa amin, matitigil naman kami, titigil naman kami kung yan sila mismo titigil din Pero,
Sa personalidad naman ni Shrek, talagang hindi po yan titigil. Dismiss na nga ang kaso mga ka-business eh. O, di ba? Imagine, dismiss ang kaso. Ay, hindi pala kaso, dismiss ang reklamo. Pero nag-motion. Hindi mo ka-move on. Kasi di siya maka-move on. Hindi niya matanggap mga ka-business. Kasi alam niyo yun, alam niyo kung ano nakakatawa? Hindi niya matanggap mga ka-business na nag-voice out na siya na magre-rehas ng bakal si ka-business. Na Kapal lang mo pa. papang. Opo. Sulit mo na yan. Ha? Bakit mo na? Lagi, wait lang. Hindi niya matanggap mga ka-business. Kaya ayun, nag-motion. Pero hayaan natin siya mga ka-business. Gusto niya yan eh. Diskarte niya. Diskarte niya yan. Discarding malupit. Kaya hayaan niyo siya mga ka-business, no? Basta yan lang naman ang anak ko mga ka-business, no? Kaya pasayang-tabi na rin po sa lahat po ng mga viewers namin na hindi po talaga kami matitigil hanggat hindi po sila mauunang tumigil. Kasi kahit naman po tumigil kami, hindi po yan sila titigil mga ka-business. Ano ba? Hindi po sila titigil, promise po yan. Sabi nga nila, pag puno na ang salop, talagang napupuno rin po kami mga ka-business. Especially ako. Napupuno rin po ako. Nananahimik ako. Ayaw nga tumigil. O, di ibigay. Give them their dose of their own medicine. English na naman ito. Iba pa nga ako tatalakayin mga ka-business eh. Pero ang dami kasi nito. Kaya pagpasensyahan nyo na. At least baga, isa-isang nasagot yung tanong ng bayan. Ang tanong ng karamihan. At least naisagot ko rin mga ka-business. Pero, as far as I'm concerned, kawawa ang tatlong ito. Walang kapanatagan sa kanilang mga puso dahil punong-puno sila ng inggit, punong-puno sila ng galit. Mga ka-business. Dun sa nagsabi sa akin na sosyalerang pala ka, ikaw naman ay ano ka? Laking mata, tarsier, old, kung tutuusin. Landingan na ng airport. Pero ganoon din naman ako. Pero mas malaki naman yung sa kanya, mga ka-business, kaysa sa akin. Di ba? Mas malaki naman yung sa kanya, mga ka-business. Don't compare mine to her. Oh my God, my ka-business. Pero alam nyo, mga ka-business, no? Siguro sa susunod na topic naman. Sa susunod na topic naman tayo, mga ka-business. Maybe later on, basta, mga ka-business, yun lang muna sa ngayon. Abangan nyo pa! Marami pa mga ka-business, especially dun sa nag-chat sa akin. Hindi lang pala si Kabeli, mga ka-business, ang chinat nitong si Shrek. Meron pang isang sponsor na nag-message sa akin. Sabi sa akin, chinat din daw siya pero hindi niya pinansin. Kasi alam niya mga ka-business, alam niya kasi kung anong gagawin, alam niya kasi ang strategy nito, kaya ayun mga ka-business, nag-message sa akin, ang sabi ba naman, alam mo ba na yung Shrek mo ay nag-message sa akin, itong nag-message naman sa akin ay isang sponsor. Isa siyang sponsor mga ka-business, na chinat din ito, pero hindi naman nagpatinag sa kanya, hindi nagpansin sa kanya. So, sorry, hindi mo makukuha yung taong yun because alam niya karakas mo. Pailalim. Payo-payo to the max. Payo-payo to the max, Shrek. Until unti-unti-unti pailalim. Pailalim ng pailalim. Tapos sasabihin, oh my God, may nasasabi ba sila sa akin? Diba? Ganun lang siya mga ka-business. Hayaan natin siya. Ganun ang kanyang strategy. Bahala na kayong mga ka-business. Bahala na kayong humusga sa husgado. Hindi. Let's make it na lang mga ka-business, no? Anuin na lang natin siya.
Diyos na lang balas din sa kanya. Although sumasagot man kami, ako, Diyos na rin ang bahala sa kanilang mga ka-business. Masaya siya sa ganun eh. Diba? Alam niyo yung taong napupuno ng puot. Imagine niyo, nagpakumbaba na ang lahat. Pero mga ka-business, hindi niya kayang magpatawad. Nakakatulog daw siya ng mahimbing sa gabi. May tao bang nakakatulog ng mahimbing sa gabi na punong-puno ng puot ang puso? Sige nga. Talaga ba? Sang banda. Oh. Talaga lang ba? Nakakatulog daw. Kasi kami nakakatulog talaga kami. Kasi wala kaming inaapakang tao eh. Wala kaming sinisiraang tao. Wala kaming masamang tinapay. Sila lang ang may masamang tinapay. Siguro panis na yung tinapay nila. Panis. Yun. So yun lang po ng mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Sana po ay nag-enjoy po kayo kahit pa paano mga ka-business sa mga kalokohan ko. Pagpasensyahan nyo na po ang aking kalokohan. This is just katang isip lamang. Ika nga nila. Scripted daw. Sana all is scripted. Sana all. Gaganito na lang ako. Arms. Spare me a piece of money. Spare me your mercy. I am a Shrek. So old. So thin and so rugged. Why are you staring at me? With my eyes I cannot see, but I know you are all staring at me. Why are you whispering to one another? Why? Do you know Fiona? Do you know Mystica? Do you know me 5 years ago? Do you know me 3 years ago? Biglang nag-ano ng mga ka-business. Wala lang. Ano yan eh? Monologue yun mga ka-business nung high school ako. Naalala ko lang. May isip pa rin naman ako mga ka-business. Kahit pa paano ba. I'm a little, ano pa naman. Naaalala ko pa naman ang aking past. I remember my past. I remember the day when you're here with us. There's something we can't see in your eyes. Joke lang. Wala nung pinagsasawi. Yun lang po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Please support po unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, mga ka-business, supportahan po natin. Syempre po, ang teleserye, ang bagong serye ng ka-business production. Walang iba. Wait lang. Nahuhuli na naman ang aking bibig. Walang iba mga ka-business, kundi ang... Ano ang title nun pa? Panggap. Ito ay katang isip lamang. Ang pagpapanggap. Panggap mga ka-business. Please po, panoorin niyo po yun mga ka-business naming minamahal. Supportahan po natin. Syempre, Barba Utog TV. Tama ba pa? Barba Utog TV mga ka-business. Please support din po natin. Syempre, ang channel ng mga kagwangs ng channel ng mga kagwangs mga ka-business, supportahan po natin mga ka-business, no? Lalo na po dun sa mga kapatid na kagwangs ni Bay na medyo mababa ang views, please supportahan po natin, especially Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Istong Official, at Kagwang Bugi Official mga ka-business. The rest, Kagwang Bornok, the rest po is medyo smooth naman na yung kanilang mga views mga ka-business. At ganoon na rin po, Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, kay Himas TV Official, Blissful Balance mga ka-business. Watch hour na lang po ang kulang sa kanilang mga YouTube channel mga ka-business. Please supportahan po natin sila. At thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, sponsors mga ka-business na walang sawang sumusuporta, nagmamahal, at higit sa lahat, pinapanood po ang aming vlog nang hindi po nag-skip ng ads at hanggang dulo. Kagaya nyo po mga ka-business naming minamahal na hanggang dulo na sinasamahan ang buong ka-business family. So, thank you rin po sa lahat din po ng mga bashers na nabubwisit sa akin, na OOA-han, napapangitan. I don't care, hanapin nyo ang aking pake. Pero salamat sa inyo. Sana mabwisit pa kayo lalo sa akin.
Para panoorin nyo pa lalo yung vlog at mag-comment kayo. Dagdag comments din kayo. Dagdag comments kayo sa vlog namin. Kaya thank you so much sa inyo mga ka-business. God bless po sa ating lahat. At abangan nyo rin po ang aming paglipat mga ka-business. Kasi may nakita na po kaming bahay. Abangan nyo po yun mga ka-business kung saan. Saan kami tutungo. God bless po sa ating lahat mga ka-business. We love you all po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan. Sa mga nais mag-aral, pag-aaral ay pahalagahan, upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!